Hi guys, narito ang ika-9 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Oras na ulit para sa klase ni Shen Shu. Pero si Nia Li, Du Zi, at Lu Piao, walang interes sa klase niya kasi feeling nila sayang lang ang oras nila. Puro daldal lang naman si Shen Shu sa harap ng klase araw-araw. Siyempre, sa klase ni Shen Shu, lagi sila Nia Li, Du Zi, at Lu Piao sa likod ng silid-aralan. Mag-uumpisa na ang klase at nagsisimula ng magtsikahan ang mga estudyante. Kahit na mataas ang estado ni Ye Ziyan, wala naman siyang ere sa mga kaklase niya. Kaya naman, mabilis siyang nakipagkaibigan sa mga babaeng estudyante. Siyempre, si Shen Yu, nakaupo sa isang sulok na parang hari. Feeling kasi niya, sobrang taas ng estado niya para makihalubilo sa mga estudyante. Kung hindi lang din dahil kay Ye Ziyan, di rin sana siya pumapasok. Sa darating na exam sa loob ng 2 buwan, sigurado siya at si Ye Ziyan na papasa sila at magiging junior demon spiritists. Tumingin si Shen Yu kay Nia Li na nasa likod ng klase, mayabang nang ngumiti. Kung maabot mo ang isang star bronze rank sa loob ng 2 buwan, baka pwede pang sumikat ang araw mula sa kanluran. Bulong niya na may halong pang-aasar. Nasa likod naman si Nia Li kasama sina Du Zi at Lu Piao, nag-uusap-usap. May ilang commoner na estudyante na naging close kay Nia Li at sa grupo niya. Dahil marami siyang alam, nagtuturo siya ng training tips paminsan-minsan. Dahil dito, naging leader si Nia Li ng maliit na grupong ito. Pati si Du Zi, na mataas ang respeto ng mga commoner na estudyante, sumusunod kay Nia Li. Sa ilang araw lang, naka-earn na sila ng mga 16,000 Demon Spirit Coins. Si Du Zi, di pa rin makapaniwala na ganoong kalaking pera ang kinita nila. Buong-buo ang tiwala at paghanga niya kay Nia Li, alam niyang sobrang galing ni Nia Li. Nia Li, ano ang next move natin? Tanong ni Du Zi. After all, sabi ni Nia Li na di na sila manghuhuli ng horn ship. So, anong plano nila ngayon? Malalaman mo pagkatapos ng klase. Sabi ni Nia Li, na may ngiting puno ng sekreto. Planado na lahat ni Nia Li. Ang unang step ay bumili ng soul crystals para malaman ang kanilang talent property at magsimula agad sa training. May pastahan pa siya kay Shen Shu na kailangan niyang maging isang star bronze rank demon spiritist sa loob ng 2 buwan. Habang nag-iisip si Nia Li tungkol sa training niya, napatingin siya kay Ye Ziyan na nagchichikahan kasama ang ibang mga babae. Paano kaya siya mapapalapit kay Ye Ziyan? Paano niya mapapakuha ang loob ni Ye Ziyan? Habang nag-iisip si Nia Li, si Xiao Ninger, na nakaupo sa unahan, biglang tumayo at naglakad papunta kay Nia Li. Si Xiao Ninger lang ang nag-iisang babae sa klase na kasing ganda at kasing galing ni Ye Ziyan. Bawat galaw at kilos ng dalawang ito ay talagang kapansin-pansin. Si Ye Ziyan, mabait ang ugali, di siya mapangmata at di rin mayabang. Kaya maraming commoner na babae ang gusto siyang maging kaibigan. Pero si Xiao Ninger, medyo malamig ang dating niya, parang ice queen. Kahit babae, di makalapit kay Xiao Ninger, paano pa kaya kung lalaki? Baka may nagawa si Nia Li na ikinagalit ni Xiao Ninger. Naku, lagot si Nia Li. Sabi ng ilang mayayamang estudyante habang nagtatawanan. Kapag si Xiao Ninger ang nag-initiate ng approach kay Nia Li, malamang di yun maganda. Ibang klase kasi si Xiao Ninger, kaya parang imposibleng magka-interes siya kay Nia Li. Kung mangyari yon, baka nga sumikat ang araw mula sa kanluran. Si Xiao Ninger, malapit nang maabot ang isang star bronze rank. Kung magkaroon ng gulo sa pagitan nila, si Nia Li siguradong mapapahiya. Nag-aabang na ang mga mayayamang estudyante ng magandang palabas. Marami rin kasi sa kanila ang may gusto kay Xiao Ninger. Siyempre, si Xiao Ninger ay isang super ganda na hindi papahuli kay Ye Ziyan. Ngayon, si Xiao Ninger ay suot ang isang checkered lace dress. Ang kanyang itim na buhok ay maluwag na nakakalat sa kanyang likuran. May suot din siyang bracelet sa kanyang maputing palso, na lalo pang nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Karaniwan, naka-tight-fitting jacket si Xiao Ninger dahil mas madali itong gamitin sa training. Pero ngayon, tila nag-effort siya sa pananamit niya, mas lalo pa siyang gumanda kumpara sa dati. Mas lalo tuloy di makatingin ng diretsyo ang mga estudyante matapos siyang masulyapan. First time makita si Xiao Ninger na ganito kaayos. Si Nia Li,
Du Zi, at Lu Piao ay nag-uusap pa rin nang dumating si Xiao Ningber sa harap ng mesa ni Nia Li. May kakaibang aura si Xiao Ningber habang naglalakad papunta kay Nia Li. Napatayo sina Du Zi at Lu Piao sa kaba. Ang malamig at parang walang pakialam na ugali ni Xiao Ningber ay palaging nagdudulot ng distansya sa iba. Pareho silang kinakabahan para kay Nia Li. Tiningnan ni Xiao Ningber si Nia Li na nakaupo lang sa upuan. Paminsan-minsan ay napapatingin si Nia Li kay Ye Ziyan, dahilan para malungkot si Xiao Ningber. Mukhang si Ye Ziyan lang talaga ang laman ng isip ni Nia Li. Parang wala siyang pakialam kay Xiao Ningber. Kagabi, matapos ang masahe ni Nia Li, sobrang gamaan ang pakiramdam ni Xiao Ningber at sobrang sarap ng tulog niya. Maaga siyang pumunta sa library kaninang umaga. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa Douyin technique. Pero laking gulat niya nang malaman na kaunti lang ang nakasulat tungkol dito sa library. Ang sabi, ito ay isang cheat technique na nagmula pa sa Snowwind Empire Age. Bukod pa dito, ang cultivation technique na in-modify ni Nia Li ay mas advanced na. Ang kanyang soul force ay tumaas ng 2 matapos ang kalahating oras ng training sa umaga. Mas maganda pa ang resulta nito kaysa sa buong araw na training. Para kay Xiao Ningber, si Nia Li ay isang misteryosong at malakas na tao. Nakaka-proud para kay Xiao Ningber na siya lang sa klase ang nakakaalam ng tunay na talento ni Nia Li. Para sa mga estudyante na tinatawanan si Nia Li, sila ay mga ignorante. Tumayo siya sa tabi ng mesa ni Nia Li at tahimik na tiningnan siya habang patuloy itong nag-uusap at tumatawa na parang walang nangyari. Patuloy na nagbubulungan ang mga mayayamang estudyante. Anong tingin mo, paano paparusahan ni Xiao Ningber si Nia Li? Baka itapon si Nia Li palabas ng klase, ang hina lang ng soul force niya, 5 lang. Haha, ang tigas ng ulo ni Nia Li. Matapos niyang kalabanan si Teacher Shen Shu, si Xiao Ningber naman ang kanyang pinuprovoke. Siguradong magiging miserable ang buhay niya. Sina Du Zi at Lu Piao ay kabadong nakatingin kay Xiao Ningber. Di nila maintindihan kung bakit ang babaeng mataas ang pride, tulad ni Xiao Ningber, ay biglang lumapit sa kanila. Pareho nilang sinumpa si Nia Li sa isipan nila. Si Nia Li, naghanap na naman ng gulo. Kung sakaling gustuhin ni Xiao Ningber na gulpihin si Nia Li, tutulong pa sila. Pero kahit magsama-sama pa silang tatlo, wala silang laban sa 78 na soul force ni Xiao Ningber. Malapit na siyang maging isang star bronze rank, isang totoong demon spiritist na. Sa mga oras na to, pati sina Ye Ziyan at Shen Yu ay nakatingin na rin kay Nia Li. Nagtataka si Ye Ziyan. Di niya alam kung paano inasar ni Nia Li si Xiao Ningber. Baka naman may ginawa si Nia Li kay Xiao Ningber. Ang manyak na si Nia Li ay dapat talagang turuan ng leksyon. Lahat ng tao ay may tanong sa kanilang mga mata. Tinitignan nila si Xiao Ningber na nasa harap ng mesa ni Nia Li. Hindi maiwasan ni Nia Li na magulat. Tinaas niya ang ulo niya at nagtanong, may problema ba? Sa totoo lang, hindi alam ni Nia Li kung paano niya tatawagan si Xiao Ningber. Naisip niya yung mga nangyari kahapon. Medyo awkward pa rin siya. Pagkatapos makipag-usap kay Xiao Ningber, napagtanto niya na hindi pala ganun kalamag at saplada si Xiao Ningber tulad ng iniisip ng lahat. Sa puso ni Xiao Ningber, isa pala siyang mabait at cute na babae. Bahagyang kumilos ang kanang kamay ni Xiao Ningber. Kinuha niya ang isang paper bag mula sa kanyang interspatial ring at mahinang nagsabi, ito ang breakfast na ginawa ko. Hindi ko alam kung anong gusto mong kainin, kaya gumawa ako ng ilang sets. Dahan-daang inilagay ni Xiao Ningber ang paper bag sa mesa. Anong nangyayari? Tumahimik ang buong classroom. Kung may karayom na mahulog sa sahig, maririnig mo pa. Akala ng lahat na nagkamali sila nang narinig sa sinabi ni Xiao Ningber. Nakadrop ang panganina Du Zi at Lu Piao at tulala nilang tinitignan ang eksena. Sa sobrang laki ng bukas ng bibig nila, kasya na ang itlog. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Si Xiao Ningber ay isa sa 2 diyosa ng klase nila. Kahit ikumpara pa siya sa lahat ng magaganda sa school, siguradong pasok siya sa top rank ng mga pinakamagaganda. Ang kanyang kagandahan at karaniwang malamig na ugali ang nagpadala sa kanya ng vibe na hindi siya madaling lapitan. Pero ngayon, anong nakikita nila? Si Xiao Ningber mismo ang nagdala ng breakfast kay Nia Li, at hindi lang isa, kundi maraming sets pa. Bumangon ba ang araw sa kanluran?
Totoo ba to? Parang tinamaan sila ng kidlat. Tulala silang nakatayo. Nanaginip ba ako? Kailangan kong magising. Bulong ng isang estudyante. Ilang estudyante din ang nag-isip na nanaginip sila, kaya kinurot nila ang sarili nila. Pero ang sakit na naramdaman nila ang nagsabi na hindi ito panaginip. Hindi ito logical. Angal ng ilang noble kids sa isip nila. Hindi pa nila alam kung ano ang nangyari. Hindi sila makapaniwala sa pananamit at kalambutan na ipinakita ni Xiao Ninger. Akala nila noon na ang Ninger goddess nila ay maghahanap ng gulo kay Nieli. Hindi nila naisip, kahit sa pinakamalayong imahinasyon, na bibigyan pala niya ng breakfast si Nieli. Kung si Xiao Ninger ang magbibigay sa kanila ng breakfast, kahit swine food pa yan, siguradong matamis pa rin yan para sa kanila. Si Xiao Ninger ay kadalasang walang maraming kaibigan na babae. Hindi niya pinapansin ang mga lalaking lumalapit sa kanya, maliban kay Nieli na tinatawag nilang trash. Ibababa niya pa ang sarili niya para magbigay ng breakfast kay Nieli. Ano ba to? Sobrang hirap paniwalaan. Dahil lang ba kinontra ni Nieli si Teacher Shen Shu at pinatayo bilang parusa? Kung ganun, kahit parusahan pa sila na nakatayo ng ilang taon, gagawin din nila yun para lang kontrahin si Teacher Shen Shu. Hindi na iniisip ni Xiao Ninger ang ganon. Gusto lang niyang magpasalamat kay Nieli. Wala siyang paki sa iniisip ng iba tungkol sa kanya. After all, sanay siyang maging loner. Wala siyang pakialam sa opinyon ng ibang tao. Ang mga nanghuhusga at humahamak kay Nieli ay mga walang alam. Darating ang araw na mapapatunayan nila na mali ang kanilang mga pananaw. Sa mundong ito, siya lang ang nakakaalam ng talento ni Nieli. Sa mga oras na to, pati sina Ye Ziyan at Shen Yu ay napatulala sa upuan nila. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Parang hindi totoo. Paano nangyari to? Nakasimangot si Shen Yu. Paanong nagustuhan ng isang prideful na babae tulad ni Xiao Ninger ang isang trash tulad ni Nieli, at siya pa ang unang lumapit. Sa mga oras na to, sobrang curious na si Ye Ziyan kay Nieli. Si Ye Ziyan at Xiao Ninger ay naging close friends nung bata pa sila. Pero dahil sa pag-decline ng pamilya ni Xiao Ninger, hindi na nagkaroon ng interaction ang mga pamilya nila. Mula noon, hindi na nagkaroon ng tunay na kaibigan si Ye Ziyan. Minsan, naaalala niya ang masasayang oras na naglaro sila ni Xiao Ninger. Nang malaman niyang pumasok si Xiao Ninger sa Holy Orchid Institute, pinakiusapan niya ang kanyang ama na ipasok din siya. Dahil kay Xiao Ninger, nagsimula na ring mapansin ni Ye Ziyan si Nieli. Ano ang dahilan kung bakit si Xiao Ninger mismo ang naghahabol sa isang tulad ni Nieli na wala namang ambag? Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng aksyon ni Xiao Ninger. Pwede bang makiupo at kumain kasama niyo? Tanong ni Xiao Ninger kay Nieli, sabay tingin kina Duzi at Lu Piao. Napatitig si Duzi at Lu Piao kay Nieli. Kahit na wala silang lakas ng loob na mag-isip ng kahit ano kay Xiao Ninger, ang makasama ang isang kagandahan tulad niya ay talagang magandang tanawin para sa kanila. Tahimik si Nieli ng ilang sandali. Tumango siya at sinabing, okay. Hindi niya alam kung bakit, pero pagkatapos makita si Xiao Ninger, naalala niya ang eksena kagabi. Ang malambot, walang butong katawan ni Xiao Ninger, kasama ng kanyang makinis na balat na parang jade, ay nagdulot pa rin ng awkward na pakiramdam sa puso ni Nieli. Inilabas ni Xiao Ninger ang mga pagkain. May iba't ibang klaseng pastries sa loob. Nang makita ang mga pastries na to, biglang nagutom ang iba. Ang bango ng mga pagkain ay umabot sa bawat sulok ng classroom. Kayo din, Duzi, Lu Piao, kain na rin kayo. Sabi ni Xiao Ninger habang tinitignan sina Duzi at Lu Piao. Hindi nila mapigil ang ma-flatter nang tawagin ni Xiao Ninger ang pangalan nila. Hindi pala ganun kahirap kausapin ang malamig na Ninger goddess, taliwas sa sinasabi ng iba. Masarap na rin kahit papaano dahil kay Nieli. Tumawa si Lu Piao habang kinuha ang isa sa mga pastries at sinimulang kainin. Habang puno ang bibig ng pagkain, sinabi niya, ang sarap. Sa nakita niyang aksyon ni Lu Piao, napailing na lang si Duzi. Hindi mapigil ang ngumiti ni Xiao Ninger. Ang ngiti niya ay both charming at attractive, na nagpatulala sa mga estudyante sa klase. Bihira nilang makita ang ngiti ni Xiao Ninger. Parang gumuho ang buong mundo nila sa harap nito. Bahagyang napabuntong hininga si Nieli.
Nagsama na sila ni Yazayan sa buhay at kamatayan sa nakaraang buhay at napagdaanan ang sobra-sobrang bagay. Kaya ang relasyon nila ni Xiao Ninger ay hanggang magkaibigan lang. Hindi normal sa isang kaibigan ang ipagluto ka at dalhan ka ng pagkain ang sabi ni Duseng na papikit si Nieli. Baka may kailangan siya sa isang gwapong kagaya ko sabay nag-isip. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.